Taon-taon, may mga taong umaasa na sa simpleng bagay, isang halaman sa bahay ay darating ang swerte, pera at ginhawa. Pero alin ba talaga ang paniniwala at alin ang totoong benepisyo? Ngayong 2026, pag-uusapan natin ang mga pinakaswerteng halaman ayon sa feng shui at tradisyonal na paniniwala. Kasabay ng tamang impormasyon kung paano sila alagaan at kung ano talaga ang kanilang mabibigay. Walang bolahan, walang fake promises. Ito ang mga pinakaswerteng halaman para sa taong 2026. Ang totoo, ang simbolismo at ang realidad. Mr. D. Number 12, pagsamasamahin natin. Aloe vera, desert rose, basil at cast iron plant. Aloe vera, tunay na may medicinal value. Tinuturing itong swerte dahil ang pataas na tubo ng dahon ay simbolo ng growth, protection at patuloy na pag-unlad sa feng shui. Desert rose, simbolo ng abundance pero sensitibo sa overwatering. Ang makapal nitong ugat ay pinaniniwalaang kumakatawan sa naiipong yaman at kasaganaan. Basil, culinary herb na may tradisyonal na kahulugan sa swerte. Sa feng shui at sa vastu, sinasabing naglilinis ito ng negatibong enerhiya at humihila ng biyaya. Cast iron plant, sobrang tibay, simbolo ng katatagan. Dahil halos hindi ito namamatay kahit pabayaan. Tinuturing itong halaman ng long-term stability at pangmatagalang swerte. Lahat sila may sariling gamit at simbolismo, pero pare-parehong nangangailangan ng alaga at oras. At number 11, Lucky Bamboo. Hindi ito tunay na kawayan. Itinuturing itong swerte dahil sa kahulugan ng bilang ng tangkay. 3 para sa kaligayahan, yaman at mahabang buhay. 5 para sa kasaganaan. At 8 tangkay para sa tagumpay at paglago. Sa Chinese culture, ang kawayan ay simbolo ng flexibility at tuloy-tuloy na biyaya. Kaya pinaniniwala ang nagdadala ito ng magandang kapalaran sa buhay. Pero tandaan, pandekorasyon ito. Hindi ito dapat kainin at hindi rin ito milagroso. At number 10, money plant or golden pothos. Isa sa pinakamadaling alagaan. Tinuturing itong swerte dahil sa bilog at hugis bariyang dahon na sinasabing sumisimbolo sa pera. Sa feng shui, kapag nilagay malapit sa pinto o sa southeast corner, pinaniniwalaang inaakit nito ang daloy ng oportunidad at kasaganaan. Kahit mababa ang ilaw, buhay pa rin! Kaya paborito ng mga inuupahang bahay at kondo. Sa totoong buhay, humihila lang ng tingin dahil gumaganda ang isang lugar. At number 9, Peace Lily. Isa sa pinakapopular na indoor plants. Tinuturing itong swerte dahil sumisimbolo ito ng kapayapaan, emotional balance at harmony sa bahay. Sa feng shui, pinaniniwala ang kaya nitong i-transform ang negative energy tungo sa positive energy. Lalo na sa lugar na may stress. Gustong gusto ito sa opisina at bahay dahil sa air purifying ability. At syempre, elegante ang itsura nito. Pero babala, nakakalason sa alagang hayop kaya ilayo natin to sa mga pets! Poof poof! Meow meow! At number 8, lavender. Hindi man pampayaman, pangtanggal stress talaga ito. Tinuturing itong swerte dahil sa paniniwalang tinataboy nito ang negative energy at nagdadala ng kapayapaan at mahabang buhay. Ang bango nito ay sumisimbolo ng proteksyon at bagong simula. Kung tahimik ang isip mo, mas malinaw ka mag-isip. At doon, kadalasang nagsisimula ang tamang desisyon sa buhay. At number 7, jade plant. Makapal, bilugan at parang barya ang dahon. Tinuturing itong swerte dahil ang hugis ng dahon
ay simbolo ng pera at paglago. Kaya madalas itong nireregalo sa bagong negosyo bilang pang-akit ng kasaganaan. Madaling alagaan dahil succulent ito. Konting dilig lang, sapat na. Pero huwag mag-expect na tataas ang sweldo mo dahil lang sa jade plant, ha? At number 6, Holy Basil or Tulsi. Sa kultura ng India, sagrado ang tulsi. Tinuturing tong swerte dahil pinaniniwalaang naglilinis ng spiritual na enerhiya, nagdadala ng kalusugan at nagpoprotekta laban sa malas. May tunay na medicinal benefits ito, pero linawin natin, ang pag-absorb ng bad vibes paniniwala. Ang antimicrobial properties ay totoo at scientific fact. At number 5, Blue Singapore Orchid. Isa sa iilang tunay na asul na orchid sa mundo. Tinuturing itong swerte dahil ang orchid ay simbolo ng pag-ibig, tagumpay at mataas na antas ng buhay. Dahil bihira ang asul na kulay, sinasabing humihila ito ng rare opportunities at good fortune. Pero tandaan fam, kahit gaano ka-rare ang halaman, mamamatay pa rin kung ating pababayaan. At number 4, citrus tree. Lemon, kalamansi, kumquat. Tinuturing itong swerte dahil ang bilog na hugis at kulay ginto ng bunga ay sumisimbolo ng coins at kayamanan. Kapag maraming bunga, paniniwala na mas maraming paparating na biyaya. Kaya sikat ito tuwing Chinese New Year. Pero reality check, kung walang sapat na sikat ng araw, hindi rin ito mamumunga. Swerte man o hindi, sorry. At number 3, snake plant. Tinatawag ding mother-in-law's tongue. Tinuturing itong swerte dahil sa feng shui, ang matulis na dahon nito ay pumuputol ng malas, inggit at negatibong enerhiya, kaya madalas itong ilagay bilang panangga ng bahay. Sa totoong buhay, pangontra rin ito sa maruming hangin, kaya useful talaga ito guys. At number 2, rubber plant. Isa to sa pinakasikat na lucky plant. Nagkalat ito sa mga coffee shops, dental clinics, at kung saan saang ospital, maging sa malls. Dahil talaga namang bukod sa pinapaniwala ang swerte sa negosyo, napakaganda rin ito. Minsan, hindi mo na madistinguish kung totoo bang rubber plant na to o rubber talaga na peke. Makintab, bilugan, at malaki ang mga dahon, kaya inuugnay ito sa pera. Tinuturing itong swerte dahil ang mabilis na paglaki nito ay simbolo ng financial growth at long-term stability. Hindi ito gumagawa ng pera, pero pinapaalala nito ang halaga ng patuloy na pag-unlad sa ating buhay. Mabilis ang paglaki nito, kaya't mabilis din ang pag-angat natin. And at number 1, money tree. Puno ng pag-asa. Ang money tree ay hindi lang basta ornamental na halaman. Sa totoo lang, isa itong tunay na punong tropical na nagmula sa Central at South America at natural na tumutubo sa mga latian at tabing ilog. Dahil kaya nitong mabuhay kahit bahain, tinuturing itong simbolo ng katatagan at tibay sa gitna ng kahirapan. Meron din itong tunay na bunga sa wild. Malalaking pods na may butong lasa raw ng mani at chestnut. Dahilan kung bakit inuugnay ito sa kasaganaan at abundance. Ang sikat na braided trunk ng money tree ay hindi natural. Ginagawa ito ng tao habang bata pang halaman. Sa feng shui, paalala ito na ang yaman ay hinuhubog at inaalagaan habang maaga pa. Kadalasan, ang bawat tangkay ay may 5 dahon na kumakatawan sa 5 elemento: wood, fire, earth, metal at water. Kapag 6 o 7 dahon,
sinasabing bihirang senyales ng dagdag na biyaya or super swerte ka. Ayon sa alamat, isang mahirap na magsasaka ang unang yumaman matapos nitong paramihin at ibenta ang halamang ito. Dito nagmula ang pangalan nitong money tree. Ngunit may paalala, ayaw nito ng sobrang dilig. Katulad ng pera, kapag sobra, nasisira. Kapag inalagaan ng tama, maaari itong mabuhay ng 10 hanggang 20 taon. Simbolo ng pangmatagalang biyaya, hindi biglang yaman. Karaniwang itong nireregalo sa bagong negosyo, bagong bahay, bagong kasal at bagong simula sa buhay. Hindi ito automatic na yayaman ka, pero simbolo ito ng pag-asa, disiplina at tamang pag-aalaga. So, D-Fam, ang mga halamang ito ay hindi magic charm, pero kapag pinagsama mo ang tamang paniniwala, tamang alaga at tamang kilos, doon nagsisimula ang tunay na swerte. So kayo dyan, huwag basta maniwala sa mga pamahiin lamang. Dagdagan ng dasal at dagdagan ng pagsisikap para swertehin talaga sa buhay. Kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, please comment yes. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto.